Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dadahwan natin ang uling buhay ni Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ang katlong khalifah ng pananampalatayang Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin, ang mga tao na nais pumatay kay Utsman ibn Affan radhiyallahu an ay nasa paligid na ng kanyang bahay. Meaning, naghahanap lang sila ng mga tiyempo kung paano nila sa pamatay si Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Especially, nahihirapan sila because may mga saaba sa loob ng bahay ni Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Si Utsman ibn Affan radhiyallahu an ay hindi na lumalabas ng kanyang bahay. Actually, kaya niyang lumabas. Bakit ba hindi? May mga sahaba na nandang magtanggol sa kanya at may kakayaan din itaboy niya ito o ipapatay niya ang mga taong ito. Ngunit ang katwiran niya, ayaw niya ng gulo. Ayaw niya makita ng mga tao na ang gulo ay nagpasimula kay Utsman ibn Affan radhiyallahu an. That's why ayaw niya ng gulo, umiiwas lang siya, kaya hindi lang siya lumalabas. Mas minabuti niyang sa bahay na lamang, even the masjid, hindi siya pumupunta, even na malapit siya sa masjid because of the necessity, life of death. At saka iniiwasan niyang magkaroon ng gulo at pagpatayan ang mga kasamaan niyang sahaba at ang mga nasa labas. That's why nanatili siyang sa bahay lamang. But dumating ang pagkakataon na si Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu at ang kanyang pamilya ay wala na silang makain almost at walang mainom. That's why nag-utos si Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu na siya ay bigyan ng inumin o pagkain. Ipinadala niya ang isang anak ni Amir ibn al-Hasab, isang al-Ansari, upang sabihin dito kila Ali o sino mang mga sahaba, especially ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dito makikita mo ang mga mother of believers, ang kanilang malasakit kay Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, muntik na silang mga matay. Lawak pa rin itong mga taong ito. Wala silang kinikilingan kahit the mother of the faith, mother of believers, asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, handa nilang patayin. Ganito kasalbahay ang mga tao sa maisim na ito. So minsan, pumunta dito, tumugon ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan si Habiba, no? This is a mother of the faith, si Habiba binti Abi Sufyan. Then, papunta siya kay Utsman ibn Affan radhiyallahu an. At of course, ito ay mayroon siyang sakay na mola. Abang ito ay pupunta, wala siyang dala na anumang pagkain o inumin, wala pa siyang dala. Pupunta niya si Utsman upang makita niya ang kalagayan nito, bakit nangangailangan ng tubig at mga pagkain na ang sitwasyon nila. Gusto niya munang magpagga sa mga taong sa maisip na ito na wala siyang alam na magdadala sa pagkain, mga inumin, wala man siyang dala dahil para hindi siya pagdadaan ng mga taong ito. Nung papunta na siya doon, actually itong si Habiba, kung bakit ito ang unang tumugon sa kanya, sapagkat si Habiba, ito ay sa kanya rin tribo. Katribo ni Utsman ibn Affan sa Banu Umayyah. At of course, galing sila sa iisang angkan. Kaya unang-una siya tumugon para kumustahin, tingnan niya ang kalagayan nila Utsman ibn Affan. Ganito na kaselan ang nangyayari. Hindi na lumalabas, wala na pagkain, wala nang inumin. And then, nang papunta na siya, inarang siya ng mga sabi sa paisip. Actually, alam niyo bang ginawa nila? Inampas nila ang kanyang sasakyan. At ang sasakyan niya ito, tumakbo, almost mamatay ang asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung di lang pinigilan ng tao ang kanyang sakay, baka mamatay siya dahil nagtatakbo ang kanyang sinasakyan, nataranta siya dahil sinaktan ito ng mga sapaisip. That's why sa report, almost mamatay ang asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ito ay inarang talaga ng tao, kahit mabilis ang takbo ng kanyang sasakyan, inarang para hindi masaktan ang asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Until finally, naharang nila, inuwi nila ito. Inuwi nila ang babae sa kanyang tahanan. So alhamdulillah, itong si Habiba,
pinayuan niya si Ibn al-Jarrah. Ito ay kanyang pinalayang alipin na sinabi niya, manatili ka sa bahay ni Uthman. Maselan na ang sitwasyon, sabi niya. That's why nung mangyari, ay sa report, ang pagpatay kay Uthman ibn Affan nandoon daw itong si Ibn al-Jarrah. Nakita niya kung paano pinatay si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So one of the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, muntik na lang patay na. Also, si Safiya, asawa rin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginawa nila kung paano ginawa kay Habiba radiyallahu anha, ginawa din nila sa asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na si Safiya. Ganun din ang ginawa nila. Pinalo din nila ang kanyang mola. Nasaktan din, tumakbutin ang kanyang mola. So nagbalik siya sa bahay. Dito, si Aisha radiyallahu anha, na mag-isip niya na walang respeto at galang ang mga saba-isip kahit na sila ay mother of the believers. So tinangka ni Aisha radiyallahu anha dahil ayaw niyang mapahiya, ayaw niyang mangyari sa kanya ang ginagawa ng mga taong ito sa mga mother of the believers, mother of the faith, asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, minabuti niyang pumunta na lamang sa Makkah. Actually, malapit ng Hajj siya, kaya nasabi natin, pumunta sa dito, pumunta ang mga saba-isip sa panahon ng pag-Hajj. Malapit na ang Hajj dito. At dito ang inihintay nila na pagkakataon ng makapag-Hajj ang mga tao. Ito ang plano nila para sa nakain si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Medyo nandoon sila sa Madina na naghihintay ng pagkakataon sa panahong aalis Hajj. Ang mga tao doon, nandito pa ang mga Muslim sa panahong ito. Okay? Hindi pa sila nag-Hajj. Mayroon pang mga sahaba, that's why hirap na hirap sila makaporma kung paano patayin si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kung di nga lang ibinabawal ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, napatayin ng mga ito, matagal nang tapos ito. That's why ayaw niya talagang ang pagdanak ng dugo at mga kaguluhan. Isa rin sa paglisan ni Aisha radhiyallahu anha, hindi lang yung pagpunta niya sa Makkah. Mayroon siyang gustong gisingin dito ang kanyang diwa. Isa na rito, ang kanyang kapatid na si Muhammad bin Abi Bakar. Sabwat siya dito sa gustong pumatay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So may kinalalaman siya, pero hindi siya naging damay. Later, malalaman niyo kung bakit, ano nangyari, hindi niya pinatay si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Pero sa puntong ito, galit na galit siya at may plano siyang patayin si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. That's why, sa gustong pag-alis ni Aisha radiyallahu anha, ay isa dito para paisipin niya itong kanyang kapatid na ayaw niya ang kanyang ginagawa at sumunod na lamang sa Makkah. Itong si Muhammad bin Abi Bakar. Meaning, sumama na lang. Pero hindi siya sumama. At sinabi niya kay Aisha radhiyallahu anha, hindi ako sasama sa inyo. Dahil hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Uthman sa akin. Ano bang ginawa ni Uthman? Ibn Affan radhiyallahu anhu sa kanya. Bakit galit na galit si Muhammad na anak ni Abu Bakar radhiyallahu anhu? Dahil doon sa sulat na ginawa ng itong mga saba-isip, ay inilagay nila doon ang pangalan ni Muhammad na pinapapatay din ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. That's why galit na galit siya. Bakit pinapapatay siya? Bakit kasama siyang papatayin? Kaya ito ang dahilan na gusto niyang patayin si Uthman dahil hindi tama ang ginawa niya o sinabi niya na anong kasalanan niya para papatay siya ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dito nagalit itong anak ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pero alam natin ang sulat ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ay hindi totoo. At sinabi niya noon, kung talagang ang sulat ay galing sa akin, bigyan niyo ako dalawang saksi na magpapatunay na sa akin galing sulat kasi may silyado galing sa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. O kaya naman kung wala kayong saksi, sapat na siguro manumpa ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ko ginawa ang sulat na yaan. Pero hindi na sila naniwala dahil may stamp at ganun din si Muhammad bin Abi Bakar. Hindi siya nakontento na hindi ginawa ito ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. That's why galit na galit siya. Gusto niya itong patayin si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Actually, itong kanyang ina, Asma binti Umays, sinubukan niyang kumbinsihin si Muhammad na sinabi ni ng kanyang nanay ni si Asma binti Umays, sabi niya, sa dalawa ito si Muhammad at saka si Muhammad ibn Ja'far at saka si Muhammad ibn Abu Bakar. Meaning yung isang Muhammad anak ni Ja'far. Pagkamatay ni Ja'far, naging asawa ito ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. That's why anak niya si Muhammad ibn Abu Bakar. Sinabihan niya ang dalawang ito. Sabi niya, ang ilaw, kasi ilaw noon, alam natin yung mga may gas, mga gas lang. Sabi niya, ang ilaw, kinakain niya ang kanyang sarili. Meaning yung tali,
kinakain na yung sarili, sinusunog niya, abang nagbibigay naman ng liwanag. Tama naman yun eh. Pag sinindin mentally, susunugin niya, pero nagbibigay siya ng liwanag, sabi niya sa kanyang mga anak. So, sabi niya, huwag kayong magpakasawa, sabi niya. Huwag kayong magpakasawa, sabi niya. Sa mga bagay na nakikita niyong paggawa ng mali, huwag kayong magpakasawa sa paggawa ng mali na kung saan nananais niyong makamit, gusto niyo patayin, meaning, nananais niyong makamit, at sa bandang uli ay pagsisisihan niyo at ang makikinabang sa mga ginawa niyo ay ang taong gusto niyong pagtangka ay patayin. So sa bandang uli sabi niya, pagsisisihan niyo at ang makikinabang sa inyong mga pinaghirapan, meaning mga good deeds, ay ang taong gagawin niyo ng kamalian. Sabi niya, kaya sabi niya, huwag kayong magpakasawa na gumawang masama. Gagawa ba kayo masama? Tapos pagsisisihan niyo, lahat ng mabuti niyo, mapupunta sa kanya. Sabi niya, hindi kami makikinig sa iyo. Ganun ang sagot nila. Galit na galit talaga. Sila kay Usman ibn Affan radiyallahu anhu, bakit sila pinapapatay ni Usman? Ano bang kinalalaman nila? Yun ang kinagagalit nila. Bakit damay sila sa papatayin? That's why, hindi rin sila nakumbinsi na ng kanyang ni Asma binti Umays, hindi sila nakumbinsi ni Asma binti Umays itong dalawang ito, no? Itong dalawang kanyang mga anak na ito. Alhamdulillah, so nagpatuloy sila sa pagtanggi. At alam natin ang dahilan kung bakit galit sila dahil nga doon sa sulat. Okay? Alhamdulillah. Isa rin sa mga concern sa mga babae ay si Saba binti Adrami. Nang matindi na talaga ang sitwasyon, nakikita niya, sabi niya sa kanyang anak, Talha ibn Ubaydullah. Sabi niya, bakit hindi mo kausapin si Uthman, ang Khalifa, ang Amir Mu'minin? Nasabihin mo sa kanya, palitan niya ng kanyang isip, ang kanyang desisyon. Either labanan na sila, o umalis na lamang siya dyan para kung ayaw niya labanan, ayaw niya pagdanak dugo, iwanan na lamang sila, isip nila ang buhay nila. Kausapin mo siya, sabi niya sa kanyang anak. So makikita mo ang concern dito ng mga babae, even na ang mga lalaki, talagang concern sila sa nangyayari, hindi nila pinababayaan si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Now, dumating ang panahon ng Hajj. Ito na ang kanilang hinihintay na pagkakataon. So, dahil sa mag-Hajj na ang mga tao, so tinawag ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu si Abdullah ibn Abbas. Sabi niya, ikaw ang mag-lead, ikaw ang mamuno sa mga taong mag-Hajj in this year. Okay? Sabi ni Ibn Abbas, pabayaan mo na akong mag-stay sa iyo. Umanap ka ng ibang namumuno at ako'y maiwan dito. Mas kalugod-lugod sa akin ang patayin ko ang mga yan for the sake of Allah kaysa sa mag-Hajj ako. Mas kalugod-lugod sa akin, patay ko lahat ang mga yan. Meaning kahit mamatay ako, mas gusto ko maiwan sa iyo, depend saan ka, at dahil at masigit na kalugod-lugod sa akin, ang patayin ko ang mga yan kaysa sa mag-Hajj ako. Sabi niya, iwan mo na lang ako dito. Pero sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ako ay isang pinuno na dapat mong sundin hanggat hindi lumalabang. Kaya sundin mo ako, ikaw ang mamuno sa Hajj. Dahil mo lang magawa, si Ibn Abbas, no choice siya ang namuno sa mga taong pumunta sa Hajj. So now in this situation, lahat ng almost ng tao sa Madina ay mag-Hajj na. At naiwan itong nagpanggap na mag-Hajj din. Kaya pumunta ng Madina to, sabi nila mag-Hajj. Pero ang totoo, target nila, paalisin si Uthman ibn Affan paradalaan o patay siya. Okay. Pakanalang nila para hindi sila pagdudaan sa loob ng Madina. But actually, litaw na sila kung anong plano nila. In this situation, tuloy na ang mga nag-Hajj. Okay. In this situation, sabi nila, kailangan umingi ni Uthman ibn Affan paradalaan ng tulong sa mga gobernador. Dahil walang tao sa Madina, magpadala sila Muawiyah o sa mga Kufa o sa isang mga lugar na may gobernador siya, magpadala siya ng mga sundalo. Actually, mayroong report na humingi ng tulong si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa mga gobernador like Muawiyah o mga iba pang kanyang mga gobernador sa lugar, humingi daw siya. But this is not true. Hindi ito totoong humingi si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ng tulong sa mga gobernador. Ito ay salungat sa kanyang pag-uugali dahil ayaw niya ng patayan. Paano siya hihingi ng tulong? Dito na sa Madina, dami lang gustong pumatay ng mga yan. O magtaboy, ayaw niya. Tapos hihingi pa siya ng tulong. That's why ito'y kontra sa kanyang pag-uugali. Hindi totoo ang mga report na siya humingi ng tulong kila Uthman at iba pang mga gobernador niya para ito ay tulungan o bantay, suportahan siya sa Madina. Walang katotohanan. Ang totoo,
Sila mismo ang pumunta. Wala siyang sinabing pumunta sila doon. Sila ang nagkusa na pupunta sa Madina. Siyempre, pababayaan ba naman ni Muawiyah at iba pang gobernador na uupo na lang, pababayaan mamamatay si Uthman ibn Affan, pagkatapos pagkamatay, tsaka na lang sila gaganti. Siyempre, hindi nila pababayaan yun. That's why, sila mismo mga gobernador nag-utos at nagpadala ng mga tao dahil yun ay kagustuhan nila na walang alam si Uthman ibn Affan. Wala siyang kaalam-alam sa mga tao darating sa kanya na galing sa mga ibang lugar. At actually, hindi kinatatakutan ni Uthman ibn Affan ang kamatayan niya. Alam niya na ito, mamamatay na siya. Hindi niya na kinatatakutan to. At alam niya, ang kapalit dito ay magiging martir at paraiso. That's why paano siya matatakot sa kamatayang itinakda ng alam na, at na alam niya na itinakda na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito'y sinabi na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In necessity, lumabas siya. Okay, lumabas siya. Wala naman masyadong tao. Ba't nandun pa yung mga babagsik na mga sahaba, sila Ali, radiyallahu anhu, nandiyan pa sila. Mga iba pa, sila Subayr, nandiyan pa sila. Radiyallahu anhum. Tinawag niya, pinatawag niya ang mga Muslim. Even na mga sabahisin, nakisama sila. Necessity ito, lumabas siya. At nagsalita siya sa mga tao na kung saan sa mga sahaba at nakisama ang mga rebelde na mga sabahisin. At dito, sinabi ni Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maluwalhati at dakila. Bismillahirrahmanirrahim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan kayo sa mundong ito. Binigyan kayo sa mundong ito. Tagumpay, mga samsam, mga kalupaan, binigyan kayo ng yaman. Meaning, at sabi ni Uthman ibn Affan, binigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito. Bakit kayo binigyan? Sabi ni Uthman ibn Affan, upang makamit nyo ang kabilang buhay. Meaning kaya binigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, ano man yun, upang magamit nyo para sa kabilang buhay. Meaning para makuha nyo ang kabilang buhay. Sabi niya, at hindi ibinigay sa inyo kung ano man ang makamundo na ito para makontento kayo, para maligaya kayo o maging masaya kayo. Hindi ganun ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mayroong kayo ngayon. Kundi ibinigay niyo ito para ito'y maging daan o dahilan para makamit nyo ang kaligtasan o ang higit na gantimpala sa kabilang buhay. And then sabi niya, ang buhay na ito ay panandalian lamang. Nakikinig ang mga sabaysin, nakikinig ang mga sahabang matutuwid. Ang buhay sa mundong ito ay panandalihan lamang. Samantalang ang buhay sa kabilang buhay ay pangmatagalan at walang hanggan, sabi niya. Kaya't huwag ninyong ayaan na magambala kayo ng kalupaang ito o ng mayroong kayong anuman para hindi nyo makamit ang kabilang buhay. Huwag ninyong gawin. Kinakailangan anuman mayroong kayo ay gawin ninyo kung paano nyo makamit ang kabilang buhay, sabi niya. And then sabi niya, huwag kayong magpakita ng kagustuhan sa daigdig. Gusto niya, mas may pakita nyo ang kagustuhan sa kabilang buhay na inyo itong makamit. Darating ang araw, ang mundo ay mawawasak at magtatapos. Sabi niya, sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, dakilahin nyo Allah subhanahu wa ta'ala, at proteksyonan ninyo ang inyong sarili mula sa galit at puot ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang kaparusahan. Then hear it. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sabi niya, mula sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, panghawakan yung mahigpit ang lubid ng Allah. Meaning, ang kanyang aklat, ang kanyang relihiyon. At huwag kayong maghati-hati. Doon ba sa baisim? Huwag kayong magwatak-watak, huwag hati-hati sa inyong mga sarili. Alalahanin ninyo ang mga biyaya ng Allah na ipinagkaloob niya sa inyo. At kayo ay dating magkakaaway sa bawat isa. Pinagbuklod ang inyong mga puso ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang biyaya ay naging magkakapatiran kayo sa pananampalataya. Dati kayong nasa bingit ng hukay ng apoy ng impyerno. Iniligtas kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito niya ipinakita ang kanyang tanda upang sa gayon kayo ay mapatnubayan. And then sinabi niya,
O tao sa Madina, ako'y nagpapaalam na. Allahu Akbar. Ako ay nagpapaalam na sa inyo, sapagkat ang takda ng Allah subhanahu wa ta'ala ay darating na sa akin, naway gawing mabuti, kabubuti ko ito sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng meeting na ito, hindi na ako papasok sa inyo, kanino man sa inyo, meaning mananatili na ako sa tahanan ko, wala nang mangyayari ganito. Hindi ko na kayo pupuntahan, hindi na ako papasok sa inyo hanggang dumating na ang takda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iiwanan ko ang mga lapastangang taong ito. Sabi niya, tinukoy niya mo sa baisin. Iiwanan ko ang mga lapastangang taong ito. Sila ng mga mapaghimagsik sa batas ng Allah at sa mga namumuno sa kanila. Hindi ko sila bibigyan ng anumang tulong. Hindi ko sila bibigyan ng anumang tulong para labanan nila kayo. O upang ganun ay ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanilang ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay apulain nila sa pamamagitan ng kanilang dila at kamay. Hindi ko bibigyan tulong yan. Meaning walang tulong bibigyan si Uthman para wala silang magawa sa mga sahaba ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Iiwan niya ito. Hindi niya naman pakikialaman, pababayaan niya naman sila. Pero hindi niya rin tutulungan ito, sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, until finally nagpaalam na siya at pupunta na sa bahay at ang mga tao ay nagsaalisan na at sa ganito sabi ni Uthman, magsiuwi na kayo sa inyong mga tahanan at ako'y sapat na ang aking pamilya sa aking tahanan. Meaning magpahinga na kayo. Masyado ng pagod ang mga tao. Ang sitwasyon ay masyadong hapong-hapo na. Manahimik na kayo sa inyong mga tahanan at kami ay sapat na ng pamilya ko sa aking bahay. Ngunit hindi pa rin umalis ang mga anak ng mga sahaba. Nagbantay sila sa pintuan ni Uthman ibn Affan, bagamat hindi na sila pumasok kay Uthman ibn Affan, nakahanda pa rin silang bantayan ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Alhamdulillah. In this situation, abang nag-ahadj ang mga tao, nagmamadali ang iba na makabalik. Dahil sa sitwasyon, alam nila maselan ang kanilang iniwanan. May nagmamadali 2 days pa lamang, babalik na, instead na 3 days dapat ang gawin, 2 days pa lamang, nagbabalik na sila sa Madina mula sa Makkah. Dahil nga nababalitaan nila na ang sitwasyon ay lumalala ng lumalala. Alhamdulillah. So in this situation, ang huling araw ni Uthman ibn Affan kung bakit niya sinabi kanina, nagpapaalam na ako sa inyo. Bakit niya sinabi yun? Because bago mangyari ang pagpatay kay Uthman ibn Affan, napanaginipan niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang panaginip na yun, alam natin, magagaling ito sa panaginip kung totoo o hindi, syaitan man o pagnanasa o totoo, alam nila yun. So alam ni Uthman ibn Affan, ang kanyang panaginip ay revelation, meaning yun na yun, mangyayari na. Ano ang kanyang napanaginipan? Sinabi niya na nagpaalam na siya dahil napanaginipan niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, Uthman, sa araw na ito ay puputulin mo na ang iyong pag-aayuno at ikaw ay makakasama namin ni Abu Bakar at Umar. Bakit sinabi niya puputulin ang pag-aayuno? Sinabi ko niya, binitin ko lang. Bakit? Dahil papatayin siya habang nag-aayuno siya. Kaya sa araw na yan, puputulin niya. Nag-aayuno siya, pinatay siya. That's why sabi ng Prophet sa araw na ito puputulin mo ngayon. Hindi ka muna mag-aayuno, kakain tayo. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning, alam na niyang mangyayari na, mamamatay na siya. Kaya pinawi niya ito. Hindi niya na kailangan magaganap yung mamamatay siya. Ayaw niya na lang magmadamay ito. Ayaw niya na lang magkaroon ng pagdanak ng dugo. Alam niya na yun. Mangyayari na. Mangyayari at mangyayari yun. Number 1, sinabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mangyayari. Number 2, iyon na. Pinanaginipan, binigyan na siya ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na magaganap na ang kanyang kamatayan. Okay. Itong si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sabi niya, sa araw na ito ay papatayin na nila ako. Kita mo, alam na niya, umaga. Sa araw na ito ay papatayin na nila ako. Sapagkat nga, napanaginipan niya na itong panaginip na ito. At alam niya, umaga siyang papatayin. Yun ang panaginip niya. Sa umagang ito, papatayin na nila ako. Sabi niya. And then, ang mga tao, umatake na. Kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sinabi niya sa kanyang pamilya, sa araw na ito, papatayin na nila ako. Meron pa sa mga alipin doon, sa bahay niya. So umatake nga ang mga taong ito. Ngunit, alam natin may mga nakabantay doon sa labas, nakahanda silang lumaban.
ipinagtanggol pa rin si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Nagkaroon ng labanan sa labas. And then si Uthman ibn Affan radiyallahu an, ayaw niya ito. So ayaw niya, ngunit talagang patuloy pa rin, ayaw niya. So sinabi niya sa mga matitilong anak ng mga sahaba, sabi niya, ako ay isang pinuno na dapat niyo sundin. Ipinag-uutos ko magsialis kayo dito. Doon pa lang sila tumigil. Doon pa lang sila tumigil. Itong si Al-Mughira al-Akhnas, dahil sa nangyari niyan, nagmadali siyang bumalik sa Madina. Nagmadali siya. Almost 3 days nakuha niya ang Makkah to Madina. Lawak pa sa linggong takbo, nakuha niya 3 araw. At hindi siya almost nakarating na 3 araw sa Hajj because sa nangyayari. Pagdating niya sa bahay ni Uthman ibn Affan sa umagang ito, yung sinabi niya, papatay na ako, doon siya dumating. Sabi niya, bakit mo kami pinagbabawal magtanggol sa iyo? Ito nagpadali ako mula sa Makkah to Madina. Ano naman ang kapiran namin sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag pinabayaan namin? Pinabayaan ka namin, sasabihin na, anong sasabihin namin pag pinabayaan ka namin? Ba't pinagbabawalan mo ba kami gumawa ng mabuti at ipagtanggol ka na sa katwiran naman tayo? Sabi niya, ano ngayon sasabihin namin sa Allah sa araw ng pagbuko? Bakit ka namin pinabayaan? Ito ang katwiran ni Al-Mughira bin Ibn al-Akhnas radhiyallahu anhu. So sabi ni Uthman, ipinag-uutos kong manahimik kayo. Wala akong, sinabi ko na noon pa, ayoko ng gulo. Huwag niyo sabihin ako ang maging dahilan ng unang pagdanak ng tugo pagkatapos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang naunang kalifa sa akin. Hindi na sila kumukuha ng ya Khalifa, ya Amir Mu'minin, payagan mo kami. Hindi na, lumalaban na sila. Talaga pinagtatanggol na si Uthman ibn Affan nang wala nang nalalaman si Uthman ibn Affan, nakikipag-away na sila sa labas. Alhamdulillah. And then finally, mayroong namatay sa mga anak ng mga sahaba. Mayroon din namatay dito si Al-Mughira, namatay din ito. Sa araw na yun, sa umagang yun, namatay sila. Almost 3 o 4 ang namatay sa kanila. So ang nila dito, nagalit si Uthman. Nakita niyo, sabi niya, sinabi ko na sa inyong, tigilan niyo yan. Nakita niyo may namatay. Sabi niya, ito yung ayaw kong mangyari, sabi niya. Ngayon sabi niya, sumusunta ako sa Allah, sabi niya, sa pagsuway niyo yan. Kapag kayo sumuway pa at kayo ay ginawa niyo ang ayaw ko, sabi niya, sa araw ng pagbuko, makikita niyo ang inyong pagsuway sa pamumulo. Ngayon pa lang sila nagsiuwi. Hindi na sila nakialam. Total yun ang utos at nanumpa siya na kailangan mo makialam. Ang ginawa talaga nila, iniwanan nila si Uthman ibn Affan radiyallahu an at nanahimik sa kalamangataanan at ngayon, finally, si Uthman na lamang at ang kanyang mga asawa at ang kanyang mga alipin ang nasa bahay nila. Alhamdulillah. In this situation, pinasok si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Pinasok na nila. Wala nang tao doon. Yun ang hinihintay nila. So pinasok siya. Pinasok si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Ang unang pumasok, ang pagpasok may 2 report. Either giniba daw ang pinto o either umakyat. Kaya makikita niyo sa ibang pelikula o labas na ginawa kay Uthman ibn Affan radiyallahu an ay inumakyat sila. Assassin na dati. Ang iba naman sa nila, winasak ang kahoy. O there's a possibility itong unang pumasok umakyat at ang mga susunod ay winasak yung pinto. Itong unang umakyat sa kanya, pagdating niya kay Uthman, nagbabasa siya ng mushaf yung ganito. Okay, nagbabasa siya, nakalantad na ganyan. So, dumating ang taong yan para siya ng espada niya. Meaning, tatagain niya ito. Ngunit sabi ni Uthman ibn Affan, nung makita niya, sabi ni Uthman ibn Affan, radiyallahu an, ito ang mushaf na sa pagitan natin. Meaning, ito sapat na para mag-testify. And then natakot yung tao. Hindi niya ginalaw si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Umalis siya. Ngunit may dumating na isang tao na tinatawag itong Al-Mautu Al-Aswad, meaning the Black Death. Ito ang pumatay kayo sa kanya. Itong tinatawag na the Black Death. Pero ito ay, as far as I know, Allah knows best, ito si Abdullah ibn Sabah. Nagpanggap lang siya ng kanyang pangalan para hindi siya matrace. Mamaya alamin natin siya lang ayon sa report ng mga scholar natin. So ang taong umakyat ngayon from Banu Satus, tandaan niyo, from Banu Satus, ay tinatawag na Al-Mautu Al-Aswad, the Black Death. So dito, pinasukan niya si Uthman ibn Affan radiyallahu an. At pagpasok niya, tinaga niya ang timano si Uthman abang nagbabasa siya ng Quran itong si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Of course, nakikita ito ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, sinagka niya ng kanyang kamay at naputol ang kamay ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Ang kamay ni Uthman ibn Affan radiyallahu an bumagsak sa mushaf at nagdudugo yung mushaf. Ang binagsak ng mushaf, kung ano ang nakasulat ito. Ang nakasulat sa Al-Baqarah chapter 2, 137.
fasayakfikumullah. Fasayakfikumullah. Wa huwa samiul alim. Doon bumagsak ang kamay niya at binasa itong mushaf na ito. Anong ibig sabihin? Si Allah ay sapat na laban sa kanila. Ang ganap na nakaririnig ang nakakapatid ng lahat. Meaning alam ng lahat ng Allah at naririnig niya ang lahat ng nangyayari at sapat na si Allah sa araw ng paghukom sa kanila. Maging sa mundong ito sa kabilang buhay, sapat na siya sa batang. Doon ang kamay niya bumagsak at binasa ng dugo itong mushaf. But because of, wala naman paano pagkakataon itakbo nila o gamutin ito. Wala nakikialam dahil utos niya, manahimik sa bahay, wala makikialam. Darating sa kanyang kamatayan, pinaliwanag niya na yun. So in this situation, nauubusan siya ng dugo. Kamay ito ay may ugat tayo dito, pulso. Nauubusan siya ng dugo. So ang kanyang asawa, na si Naila, tumakbo siya para harangan niya ang kanyang asawa, ipagtanggol niya. So sinabi niya sa kanila, alam niyo ba, itong taong ito na gusto niyong patayin, sa buong magdamag ay nakatayo siyang nagre-recite ng surah, ng Quran, in one raka, tinapos niya ang Quran. Meaning ganito, ito katuwid na tao, bakit niyo papatayin ang ibig niya sabihin? Pero dahil ito ay mga tuso at mga salbahay talaga, inampas nila itong si Naila, pinag-aampas siya sa kamay, until putulin ang kanyang daliri. Kasi tatagalin na naman sa ulo si Uthman, inilagay niya ang kanyang daliri, naputol ang kanyang daliri. So meaning, tatagalin sa ulo na naman si Uthman, talagang papatayin na talaga. So in this situation, ang kanyang asawa ay itinaboy. At actually, pinalo pa siya sa likuran ng mga ito, ang mga salbahe ito, ang asawa ni Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. In this situation, yung isang alipin ni Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, nakita niya kung paano pinapatay si Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. At dito ay sumanakay siya. At sinanakay niya, itong ang kanyang pangalan ay si Nujay, nakita niya ang nangyari na parang galit siya sa ginagawang pagpatay nila kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So, sinunggaban niya si Saudan. Si Saudan ay isang gustong pumatay din kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Sinunggaban niya si Saudan ibn Hamran at napatay ito ng alipin ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Pero dahil ito ay nakita ng mga kasamaan ni Saudan na pinatay siya ng alipin ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ito ay nakita ni Qutayra ibn Fulan as-Sakuni, so linusog niya rin si Nujay at pinatay niya rin ito. Meaning napatay din yung isang alipin ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. In this situation, ang isa pang alipin ni Uthman ay nakita naman itong ginawa ni Fulan, itong si Qutayra, so sumalakay din si Subay. Sumalakay din itong si Subay na isang alipin pa rin ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu at napatay niya si Qutayra. In this situation, 4 ang namatay. Si Uthman ibn Affan, at saka yung kanyang alipin, radiyallahu anhuma. Sila ay mga syahid. At yung dalawang namatay sa mga salbahe, namatay yung dalawa sa kanila. In this situation, sabi nila, kung ang pagpatay kay Uthman hindi bawal sa atin, lalong hindi bawal ng kayamanan, kunin lahat ang kayamanan. So, kinulugod nila ang tahanan ni Uthman ibn Affan, dahil gumawa talaga sila ng mga anumang kalokohan doon. Pati mga asawa ni Uthman ibn Affan, dahil sinasaksak nila sa likod. Ngunit hindi naman napatay ito, walang balita na napatay nila. Pinagkukuha yung mga alahas ng mga asawa ni Uthman ibn Affan, dahil pinagkukuha ang mga nasa loob ng bahay. Until finally, pumunta pa sila sa Baitul Mal. Yung mga ponduan ng mga samsam, ngunit wala na roon. Konti na lang ang mga nandoon. Ayon sa report, ay 2 container na lang ng pagkain ang natitira doon. Alam mo, paglusog nila doon, sabi nila, iligtas mo na ang sarili mo. Huwag ka na makikialam dito. Yung nagbabantay, meaning, ligtas mo. Hindi na nakialam. Dahil alam niya naman, wala na doon eh. So, nakita nila, wala naman. At dito ay marami sa kanila ang nagsisi. Pagkatapos nilang mapatay si Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, marami sa mga taong ito ang nagsisi. Bakit nila nagawa? Bakit mapunta doon sa puntong napatay natin siya? Sabi niya, na hindi naman dapat natin pinatay. Bakit pinatay natin? Nagsisisi sila ngayon. Para mag-isang panahon ni Musa alayhis salam, yung gumawa ng mga sinambang guya. Nagsisi din yun eh. Bakit nila sinambay? Gumawa sila ng mga pinabuyo mga ito. Hindi mo ginto, bumuo silang guya, sinamba. Nagsisi din yun. Tulad ng mga ito. Nagsisi rin sila. Bakit ang mga to ay napasunod ng mga taong ito sila Abdullah ibn Sabay? Bakit napasunod niya hanggang sa umanto sa pagpatay, napatay tuloy nila si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu? Of course, alam nila sa kabilang buhay, malaking damage ito
sa kanila sa kabilang buhay dahil pumatay sila ng isang namumuno at napakatuwid na tao. That's why sisiksisi sila sa nangyaring ito. Alhamdulillah. So, in this situation, napatay nila si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So, meaning wala nang kalipa. Tamaan kanya sinabi. Magang to, mamamatay na ako, sabi niya. Ha? Alhamdulillah, so magang yun, dumating din si Mughira. Nakipagpatay, pero nauna siya muna matay. Galing pa siya ng Makkah. 2 days pa na, bumalik na siya. Umaga. Naabutan niya to, dalang nangyayari, hindi na maganda. Nagmadali siya bumalik. Alhamdulillah, namatay din siya. So magang yun, sinasabi sa kanya, ano naman kakatwira namin sa Allah, bakit kami nang pinabayaan? Sabihin ng Allah, bakit ka namin pinabayaan? Ano sasabihin namin? Alhamdulillah, hindi niya naawan to. Nakipaglaban siya sa labas. Until finally, naging martyr siya. Alhamdulillah. So napatay na nila si Uthman ibn Affan at tuwang-tuwa si Abdullah ibn Sabah sa kanyang plano. Nagtagumpay siya sa kanyang plano. Tuwang-tuwa siya si Abdullah ibn Sabah dahil nakamit niya ang kanyang plano. Finally, kung hindi man mapalaya si Uthman ibn Affan, ay patayin si Uthman ibn Affan radiyallahu an. At dito marami ang mga tao sa Madina ang guilty sa kanilang sarili. Bakit pinabayaan nila? Wala naman silang kasalanan, pinawi na sila ng Uthman, pero hindi nila matanggap. Marami sa kanila ang umiyak habang hindi ay iyak na hindi nila matanggap yung habang awa nila kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. At ang mga tao doon almost nagsabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayo ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, at sa kanya tayo ay magbabalik. Almost sila, paulit-ulit nilang sinasabi yun, paulit-ulit para makumbinsi nila ang kanilang mga kapatid, ang kanilang sarili. Tayo galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, itong si Sa'ad, nung mapatay si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, nagduwa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, O Allah, naway gawin mong pagsisihan ng mga taong yan, ya Allah, ang kanilang ginawa. Ya Allah, palungkutin mo sila, ya Allah, sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ya Allah, bigyan mo sila ng kahihiyan sa mundong ito, ya Allah. At tinugon ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, isa-isa itong pinatay ni Sa'ad sa panahon niya. Inshallah, sa panahon, darating tayo dyan. Itong si Sa'ad, tinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang panalangin, isa-isa niya itong dinakip. Alhamdulillah, kahit na si Abdullah ibn Sabah, pinatay niya ito. Siya ang pumatay sa mga taong ito. Siya nagduwa sa samantala. Siya rin ang ginawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya, pagsisiyan nila, ayan na. Sinabi niya, palungkutin. Sinabi niya, ay pahiya-iyain niya ang mga taong to. Siya ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang hiling na gumawa sa mga taong ito. Alhamdulillah. So in this situation, namatay si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Siya ay may edad na 82, 35 after Hijrah. May report 36 pero hindi matanggap yan, tsaka ilan lang sila. 35 after Hijrah, siya ay namatay. At namatay siya sa umaga. Hindi, mayroon silang iba-iba rin. At ang sabi ng majority ay Friday. Friday siyang namatay, morning Friday. Okay? At siya ay mayroong edad na 82. Alhamdulillah. At ang mga tao na nagsagawa sa kanya ng pagsasrout o pagbabalot ay ang kanyang mga kasamaan sahaba, like for example, Hakim ibn Hisham, Huwaytib ibn Abdul Azza, Abul Jaham ibn Udhaifa, Niyar ibn Makram, Aslami, Jubair ibn Mut'im, As-Subayr ibn Al-Wam, Ali ibn Abi Talib, at iba pang mga kompanyon. Sila ang nagsagawa ng kanyang pagbabalot, sila ang nagsagawa ng janasa, sila rin ang nagsagawa ng paglilibing ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. At gaya ng gusto niya, mailibing siya sa pagitan ng Maghrib at Isya, at inilibing siya sa pagitan ng Maghrib at Isya. Mayroong report, pakatandaan nito, galing siya Shia. Tinapon muna si Uthman ibn Affan sa basura ng 3 araw at 3 gabi bago inilibing. Subhanallah. Talagang mga loko talaga yung mga Shia na yan, na origin ay si Abdullah ibn Sabah. Can you imagine? Itatapon si Uthman ibn Affan dahil 3 gabi bago ilibing. Diba? So masyadong nakakatuwa ang mga report, nakaka-insulto, nakakainis ang mga ganitong mga report. No? Ito ay tandaan nyo, weak yan. Ang report na yan. Okay? Pagtakuhan natin bago tayo magtapos, napatay na si Uthman ibn Affan, itong si Muhammad ibn Abu Bakar. Diba gusto niya patayin? Ang nangyari ito inosente. Wala siyang dito, kasalanan. Hindi niya pinatay si Uthman ibn Affan radiyallahu an.
Okay, ang isang pumatay, unahin ko muna to, ang isang pumatay kay Uthman ibn Affan, radiyallahu an, na sinasabing mula sa tribo ng Sadus, na tinatawag itong Black Death, ang kanyang nickname ay Jabala, because ang kanyang balat ay maitim. Dinasabi nila, ito ay nickname lamang, ngunit ang katotohanan, ito ay si Abdullah ibn Sabah. Siya ang pumatay kay Uthman ibn Affan, radiyallahu an. Ginawa niyang nickname yung Black Death para hindi siya makilala. Dahil alam, putok ang pangalan niya, Abdullah ibn Sabah. Pero hindi siya nakikita sa Madina. Kaya nung galing sila sa Egypt, pinalitan niya ang pangalan niya Black Death. Kaya ang tawag sa kanya Black Death. That's why hindi nila kilalang ito si Abdullah ibn Sabah. But ang nagsabi niya si Ali radiyallahu anh. Sinabi niya, ang Black Death ay si Abdullah ibn Sabah dahil siya ay black, dahil siya ay maitim, at tinatawag siyang kamatayan. Kaya tinawag siyang Black Death. Ito ay si Abdullah ibn Sabah at galing siya sa lugar na sinasabi niyong tribo ng Sadus. That's why, kay Ali sila kumuha ng proof na siya ay si Abdullah ibn Sabah. Ano yung black, yung death? Ang ibig sabihin Ali Abdalan, yung death doon, black is maitim, no problem. Yung death kamatayan. Ang ibig sabihin, sabi niya, yung death doon siya ay evil, siya demonyo at masama. Kaya tinatawag siyang death because demonyo siya. That's why they call Black Death. Sabi niya, yan si Abdullah ibn Sabah. So now you know kung sino pumatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu anh, Abdullah ibn Sabah, the founder of the Sabaism at the origin of the Shia, the Rafida. Also the Rafida. They call this Rafida. Alhamdulillah. Okay? Allah knows best. Now, takuha natin si Uthman, Muhammad ibn Abu Bakar radiyallahu anh. Paano siya hindi nasangkot sa gulong ito? Okay? Kasi may weak na report na kasama si Muhammad ibn Abu Bakar radiyallahu anh na pumatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu anh. Pero ito ay hindi totoo. There are so many reasons na hindi siya kasama. Number one, si Aisha radiyallahu anh, nang magpunta siya sa Basra para humingi ng pag-iiganti sa pagpatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu anh, ang kanyang kapatid kung saan ito ay napatay, si Muhammad. Okay? Pero hindi siya nagdalamhati siya kay Muhammad. Kung ito si Muhammad ibn Abu Bakar radiyallahu anh, kung napatay niya si Uthman at nangihingi ng ganti, meaning pag-iganti kay Uthman itong katarungan, si Aisha radiyallahu anh punta ng Basra. Kung si Muhammad ay nakapatay kasi isa siya kasama sa pumatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu anh, bakit nung namatay si Muhammad ay nagdalamhati si Aisha? Di ba? Yun ang gusto niya. Patay ng lahat ng pumatay o kasamang pumatay kay Uthman. Dapat hindi siya magdalamati. That's why, hindi siya kasama dahil nagdalamati siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kapatid niya ito, si Muhammad ibn Abu Bakar, sa kanyang tatay. Okay, number two. Si Ali, sinumpa niya lahat ang pumatay dito kay Uthman ibn Affan radiyallahu anh. At hindi niya papayagan bigyan na lumapit sa kanya o bigyan ng anumang posisyon. Bakit si Ali radiyallahu anh, nag-Sheikh Khalifa, bakit ginawa niyang gobernador sa Egypt? So meaning, alam ni Ali na hindi kasama si Muhammad ibn Abi Bakar. Also, the report of Ibn al-Sakir na kung saan ang isnad dito ay mula kay Muhammad ibn Talha ibn Musarrif na nagsabi, narinig ko si Kinana. Ito'y pinalayang alipin ni Safiya binti Huyay. Sabi niya, ako ay nandoon sa harapan ni Uthman nang siya ay patayin. At also nandoon ako sa harapan ni Uthman nang si Muhammad ay tangka niyang patayin si Uthman ibn Affan. Meaning gusto niyang patayin talaga. Si Uthman ibn Affan si Muhammad bin Abu Bakar, talagang papatayin niya. Pero dito, pagpasok ni Abdullah ibn Abu Bakar radiyallahu anh, sabi niya, hindi dapat ikaw ang papatay sa akin. Number one report, hindi dapat ikaw ang papatay sa akin. Number two report, may report din kay Uthman ibn Affan radiyallahu anh, sinakmal niya ang balbas ni Uthman bago niya patayin. Sabi niya, sinakmal mo ko sa paraang hindi mang ginawa sa akin ng iyong ama yan. That's number two, hindi niya tinaloy, umalis yan. Yung number one, sabi niya, ito nagsalaysay, papatay niya si Uthman, ngunit nakita ni Uthman, sabi niya, hindi dapat ikaw ang papatay sa akin. So umalis siya. Number two report, bago niya ginawa yun, sinakmal niya ang balbas ni Uthman at saka niya papatayin. Sabi niya, hindi dapat ikaw papatay sa akin. Ang iyong ginawa, meaning sinakmal mong balbas ko. Ang iyong ginawa sa akin ay kailanman hindi ginawa ng iyong ama mo sa akin. At kung nabubuhay lamang ang iyong ama, tiyak ng iyong ginagawang yan ay hindi niya gusto. Umalis si Uthman, Muhammad ibn Abu Bakar
na siya ay naluluha sa kanyang pagkakamaling nagawa kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. That's why hindi kasama sa pagpatay kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu itong si Muhammad ibn Abi Bakar. Pero muntik na siya. Muntik na siya kung di lamang siya kapahintulutan ng subhanahu wa ta'ala, nakapatay siya na siya ng kawalang katarungan sa isang namumuno na si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Alam niyo ba, bago namatay si Uthman, nung maputol ang kamay niya, sinabi niya, ito ang unang kamay na nagsulat sa revelasyon ng Allah sa panahon na Prophet. Ang yung pinutol, sabi niya. Pinutol ito yung doon naman sa ba? Alanos best. Ito ang unang kamay na pinutol mo. Ang unang sumulat sa revelasyon ng Allah. Kita mo? Nagsasalita pa siya. Bakit kaya ang mga taong ito, every time na sila pinapatay o sinasaksak, kung sinasaktan, hindi mo sila parang nasasaktan. Dahil yan sa takot at lakas ng iman. Kapag ang isang Muslim ay mataas ang kanyang takot at iman, hindi mo mararamdaman ang anumang espada na dadaan sa iyo. Ganon talaga yun. Kita yung si Umar bin Khattab radhiyallahu, sinaksak siyang ilang beses sa likod, nagsasala, butas ang bituka niya, kumakain, lumalabas ang mga tubig ang pagkain sa bituka niya, pero nakukuha nilang magsalita, nakukuha nilang kalmante, hindi silang tataranta. Parang wala silang nararamdaman. Ganon din si Ali radhiyallahu sa kanyang buhay, papuntang Fajr sa masjid, tatagain ang kanyang ulo. Tatagain ang ulo, papatayin din siya. Ng mga, as far as ito, kawaris, pagdating natin, malalaman natin kung ano, as far as ito, kawaris ang titira sa kanya. Fajr, prayer, pupunta siya, madilim, tinaga siya sa ulo. Pero nakuha niya rin kalmante. At tututusin, mabubuhay siya, patatawarin niya parang yung lagispada sa kanya, yung tumaga sa kanyang ulo. Parang wala silang nararamdaman. May na si Uthman, nagsasalita pa siya, putol ng kamay. Sabi niya, yan ang kamay na pinutol mo, yan ang unang nagsulat sa revelasyon. Nakalasbanta, kasama ang prophet, sinusulat ko, sabi niya. So nakikita niyo, wala silang nararamdaman because of their faith. Bakit kaya? Because sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Kung kayo may takot sa Allah, gagawin niya magaan. Bibigyan niya sunod, gagawin niya magaan ang inyong mga suliranin. See? Number 2, sabi ng subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan niya lahat ng lunas anumang inyong kahirapan. Meaning kung nahihirap, anumang hirap ito. Pagsubak man ito, kawalan ng pagkain, kawalan ng kailangan mo sa buo, pangkailangan sa katawan, ano man to. Bibigyan niyang lunas. Even na itong mga kasakitan o ikaw nahiwaan ng espada, yan ay kasama sa lahat generally, bibigyan ko ng lunas ang lahat ng inyong kahirapan kapag natatakot kayo sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even na divorce. Actually, sa divorce na suratul Talaq, even na sa divorce, kapag kayo tumusunod, sa Patakaran subhanahu wa ta'ala, divorce kayo, gagawin din ng Allah na magaan ito. Tutulungan din kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ang mga ito, even na jihad, makikita niya, bakit gusto nilang namamatay? Gusto nilang tataga, hindi mo nila nararamdaman nyo. Kita si Khalid ibn Walid, dito ng mga taga sa kanyang katawan, pero wala sa kanila. Bakit? Kapag nasugatan ka kasi, parang hindi mo nararamdaman. Nangyayari yan sa akin. Kung bakit, alam ko sabihin ito. Every time na masugatan din ako, alanos best, natatanong ko ang minsan ng asawa ko o sarili ko, bakit hindi ko nararamdaman yung mga nahihiwa ko? Minsan, madalas mangyari sa akin, ihiwain ko yung karne, minsan kamay ko ang nahihiwa ko. Pero sinasabi ko, bakit hindi ko nararamdaman to? Dumalabas naman ang dugo. Binabasa ko pa ng tubig, bakit hindi ko nararamdaman ako? Kaya alam ko sabihin ito, lalo na siguro sila, napakataas ng kanilang iman. So lalo nang hindi nila mararamdaman kung ano man mayroon silang kahirapan na dapat maramdaman nilang hirap, pero ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala maging magaan. Tinutulungan na Allah, bigyang lunas ang kahirapan. That's why napansin ko, lahat sila ng mga pinagpapatay na kalipa, parang hindi man sila natakot mamatay, nagsasalada pa sila bago mamatay, tanggap pa nilang kamatayan, at sila'y nasaktan na, sinugatan na, nagsasalita pa silang napakainahon. Kaya imagine sabi niya, Uthman ibn Affan, ito ang kamay na pinutol mo, ang unang nagsulat sa revelasyon ng Allah sa panahon ng Prophet. Kaya imagine, sasabihin mo pa yan, tinaga ka na? Normal pa rin, matino pa rin ang kanyang pag-isip, kalmante pa rin, kalmado pa rin, nagpapakita yan na parang wala silang nararamdaman kapag sila ay nasusugatan. That's why mga kapatid sa pananampalataya, bago tayo magsara dito, napakahalaga na mayroong malaking iman at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at marami itong may tutulong sa atin lalo na sa kabilang buhay. Nawa ay kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu at ang kanyang mga kasamaan
na kung saan ang pangatlong kalifa at kanyang mga kasamaan at inshallah, susunod na tayo sa pang-apat na kalifa. Ano kaya ang mangyayari sa resultang to? Dahil ang mangyayari dito, alam natin, sinabi ni Utsman ibn Parandalan, pag pinatay niyo ako, hindi na kayo magkakasundo, hindi na kayo magmamahalan, hindi na kayo makikipaglaban na magkakasama, magkakaroon na kayo ng hati, magkakaroon kayo ng hidwaan, magkakaroon kayo ng galit sa bawat isa, at ito ay mangyayari ngayon dahil pinatay nila si Utsman. Lahat ng sinabi niya, mangyayari ngayon sa panahon ni Ali radhiyallahu anhu. Hindi lang yun, pati sahaba to sahaba, sila na ngayon ay magpapatayan na rin sa panahon ni Ali radhiyallahu anhu. That's why mahalagang itong pag-aralan natin, sapagkat ang mga taong hindi nag-aral at nakita nila nag-away-away ang mga sahaba, lumilitaw na sila raw ay lumihis na sa pananampalataya, nawalan na ng takot sa subhanahu, kaya napakahalagang pag-aralan natin. But at least alam na natin ngayon kung anong reason, kung bakit nangyari yun. Up to now, nangyayari sa Muslim. Ito ang unang pintong binuksan ni Abdullah ibn Sabah sa paitulong sa Bantala. Nag-umpisa ang gulo dahil sa kanya. Pinatay nila si Utsman ibn Parandalan at nanatili ang gulo. Nowadays, nangyayari pa rin yan. Sa mga kamusliman at ibang mga sekta ng pananampalataya Islam, patuloy at patuloy na nangyayari ito. Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.